Yes, birahin natin si Vice Ganda. Okay, let's talk about that. Okay, let's talk about that. Unahin na natin yan. Kasi yan yung viral. Siyempre, galit na galit tayo sa kabayo na yan. Ever since naman, si Rosa Mia watching from ICU. Naka-duty ka pala. Baka magising ang mga pasyente natin dyan, ha? Alright. Ngayon, ang ating eksena, pakinggan muna natin. Oh yeah, our ICC lipstick. Mamaya tayo mag-lipstick, okay? But you know that already, okay? Pakinggan natin. Ito lang ba yung part na to ang ating sasagutin? Okay ba yung voice ko? Okay, let me know ha. Kung Zaralina, yeah, let me know kung okay yung ano natin ha. Yung ating, ano tawag dyan? Ating boses ng bayan. Right? Boses ng bayan. Kilo. Alright. Now what? Yeah, okay na okay. Loud and clear. So ito yung sa ano niya, no, sa concert ni Kabayo, no? Yeah, this is ICC. Pakinggan natin. Okay. Okay, sabi niya, nothing beats the jet ski holiday. Diba? Remember PRRD, yung sinabi niya na mag-jet ski siya sa papuntang China. So, right now, from Manila to West Philippine Sea, via jet ski, get unlimited water bombing from Chinese vessels and reach into The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Okay. Nagalit kayo, di ba? Nakagalit talaga. Okay? Nakagalit talaga kasi sa concert talagang, you know, yung pambababoy kay Pangulong Duterte. Okay? Pero bakit kayo nagalit? Bakit kayo nagalit? Kasi mahal nyo o mahal natin ang Pangulong Duterte. Di ba? Yun lang naman sinabi niya. May sinabi ba siyang iba? Wala, di ba? So definitely, yun talaga ay pangbababoy, pangasar, and also, ang sabi niya, exempted daw ang BBM and Dilawan, ang Pinklawan. So malinaw na talagang nagtandem na ang Pinklawan at Dilawan. No, Pinklawan, Dilawan, and Bangagan pala. Okay? Kahit kailan basos talaga yung Kabayo na yan, sabi ni Salma Layos. Basos naman talaga yan. Saan ba nagsimula yung Kabayo na yan? Diba? Pero ang punto ko dito, galit na galit tayo. Kaya nga ang title natin is what? Manggas Drama, Dambuhalang Sanggol versus Vice Ganda's Kajotahan. Galit na galit tayo kay Vice Ganda, diba? Nakakagigil. Pero mas nakakagigil si Amy Marcos. Bakit? Bakit sa tingin niyo mas nakakagigil ang ginagawa niya? Recently, okay, meron siyang asan ba tong dramatization niya ito? Dahil lang mga hitad. Right. Asan ba yung drama ni Amy Marcos dito? Okay, drama niya. Recently, okay, sige, i-connect natin kung bakit tayo galit na galit dito kay Vice Ganda. Siyempre, masakit sa atin dahil ang Pangulong Duterte nandoon, butot balat, walang dalaw. I don't know kung si Kitty, kung dumating na ba, hindi pa ako naka-check. Comment kayo dyan kung nakita nyo na si Kitty na nagpa-interview dun sa Duterte Street o may balita na ba. Kasi ang alam ko, this week ay pupunta na siya ng The Hague. Yun ang pagkakaalam ko. Ngayon, galit na galit tayo kay Vice Ganda. Talagang dapat lang tayo magalit. Kasi nga, binaboy niya, tiranatado niya ang Pangulong Duterte. Pero nakakalimutan ninyo kung bakit nakakulong ang Pangulong Duterte. For sure, alam ninyo, ang galit natin, binuhos natin sa kanya. Pero ngayon, nagpapaniwala kayo kay Amy Marcos sa mga dramatization niya. Sasabihin niya sa akin, bakit mo kinokonek? Di ba? Ang nagpakulong, ang nagpakidnap kay Pangulong Duterte ay si Bangag.
ang kapatid ni Amy Marcos, ni Mangga, at si Lisa Tanas. Kung lahat ng galit nyo, i-boost nyo kay Vice Ganda, bakit ayaw nyong i-boost kay Bangag? Galit na galit kayo, 1 million, ang I don't know how, according dyan sa, nabasa ko ngayon, 1 million daw yung nag-unsubscribe sa kanya. Okay, fine. Panalo ba tayo? Dahil inan-subscribe natin si Vice Ganda, o actually, hindi naman ako nakasubscribe sa kanya. Si Vice Ganda ba dapat ang durugin at durugin natin? Hanggat si Pangulong Duterte ay nakakulong, hanggat si Amy ay nagpapanggap na kunyari siya ang Marcos na maka-Duterte, na ever since ni isang tuldok na pananalita laban sa kapatid niya patungkol dito sa hair follicle test, hindi niya binanggit, bakit natin kinukune? Kasi sinasabi niya dito, mga kababayan, mga palangga, ito, pakinggan natin, yung interview niya. Kasi yun naman talaga ang... Ano sabi dito? Andali. Hindi yan. Okay? Idugtong natin. Tinanong siya kung bakit niya tinawag yata na dambuhalang sanggol itong si Tambaloslos. Si Romualdez na sangkot sa bribery na kasabwat ni Lisa Tanas at ni Bangag sa lahat ng kajotahan nila sa gobyerno. Huwag niyong kakalimutan yon. Bakit hindi kinakanti ni Amy Marcos ni Mangga ang kanyang kapatid pero yung pinsan niya lang? Tignan muna natin to. Ano sabi niya dito? Bago tayo sumagot. Wala daw bastusan. Siya naman nagsabi, walang pake ang Senado. Wala daw bastusan kasi umaalma itong si Tambaloslos na walang bastusan. Siya naman yung unang nagsabi na walang pake ang Senado based na sa statement niya. Siya nag-umpisa nung inugali ko, yung ugali niya, umiiyak siya. Yun lang. Nung inugali ko, ang ugali niya, umiiyak siya. Yun lang. Ano yung punot dulo nito? Ito'y patungkol sa impeachment ni Inday Sara. Okay? Na-archive na nga. Na pinupush ni Tambaloslos. Ngayon, ito si Amy, syempre, bida-bidahan talaga siya kasi naglalaro siya eh. Tinitira niya si Romualdez, si Tambaloslos, yung putang inang yan. Pareho naman sila mga putang ina eh, actually, na magpamilya. Pero ayaw niyang sabihan yung kapatid niyang Bangag, ang sister-in-law niyang Bangag, na sangkot dito sa polboronic effects dahilan ng pagkamatay ni Tantoco. Kailangan nyo kasi maunawaan ito. Ngayon kasi nakikita ko, nagpapaniwala na naman kayo sa Alpotera, mega promote si Amy Marcos. This is for 2028. Kaya nga, dapat tinutumba na ang mga Alpotera at double agent na nagpo-promote kay Amy Mangga. Ito pa yung sinabi ng Mangga o ng Babalu. Okay? Ang ugat ng lahat na ito. Wait. Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon. Politika naman talaga at ambisyon nag-ugat itong pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ng isang dambuhalang sanggol. Ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. Referring to Tambaloslos. So, hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. And you really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am? O bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Ang parliamentary ba magsaad ng totoo? Ma'am, hindi daw ba body shaming yun? Wala naman akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Ma'am, nag-usap na kayo ni VP after last night's vote. Text lang. Nagpapadala ng biblical quotation. Sino ba nagpadala? Si VP, mahilig yung magpadala ng Biblia eh. Okay, hanggang doon lang. Wala daw siyang minura, wala daw siyang pinangalanan. Okay, connect natin ulit si Vice Ganda dito sa mga pangyayari. Okay, corroborate natin yung mga statement nila. Like kayo,
inis na inis kayo kay Vice Ganda. Ang dami kasi nag-message sa akin, ma'am, boljakin mo si Vice Ganda. Okay, fine. Boljakin natin si Vice Ganda doon sa statement niya. I-unfollow nyo siya. Pero hindi pa rin mabubura. Kahit i-unfollow nyo siya, murahin natin si Vice Ganda. Wala siyang kapangyarihan. Hindi siya ang punot dulo kung bakit napakulong o nakidnap ang Pangulong Duterte. So yung narinig ninyo mga dramatization ni Amy Marcos, na dinidiin niya itong si Dambuhalang Sanggol, itong pinsan niya, di ba? Na si Tambaluslos, mayroon pa nga siyang statement na parang, ma'am, sa nanay niya, pasensya ka na, parang, iset aside muna yung Romualdez. Yan po ay isang sinungalingan. Later on, magbabati-bati na naman yan sila. Pero hindi niya dinidiin yung kanyang kapatid na dahilan kung bakit ini-impeach si Inday Sara, dahilan kung bakit pinakidnap ang Pangulong Duterte. Optics yan. Optics yan nila ni Bangag. Na sige, tirahin mo yan, yung pinsan nating Judas na katulad natin, di ba? Yan lang lagi ang paulit-ulit na drama ni Amy Marcos, di ba? May sabi siya, wala daw silang family feud kasi hindi daw ito usaping personal, ito daw ay usaping politika at para sa bayan, di ba? She's doing it para sa bayan, Para sa bayan, pero ang puno, si Marcos na Adictus Benedictus, ayaw niyang tuligsain. Di ba? Talagang ang inano niya si Tambaluslos. Na si Tambaluslos ay kasabwat ng kapatid niya, si Lisa Tanas at si Bangag Jr. Nandiyan dyan yan, no, sa libro ni Attorney Vic Rodriguez. Hindi ko lang na bit-bit ngayon yung libro niya. Actually, that's still, available. Diba? Nakalagay dyan, huwag kayo magpakasyo nga. Huwag kayo magpalinlang ngayon sa mga nagpo-promote kay Amy Marcos. That's preparation for 2028. Galit na galit tayo kay Vice Ganda. Ano magagawa ni Vice Ganda? Sige nga. Although, yes. Bilang mga Duterte supporters, galit tayo. Pero bakit kung galit kayo, yung 1 million na, kung may 1 million na nag-unsubscribe, di lumabas kayo sa kalsada. Utang ina, ginagago kayo ng magkakapatid. At itong Tambaluslos, lahat sila yan, drama-drama lang yan. Kung mahal ni Amy Marcos si Inday Sara, dahil sinasabi naman ni Inday Sara na ang dahilan ng impeachment na yan ay si Lisa, tatlo yan. Binanggit niya si Tambaluslos, si Lisa Tanas, si Bangag. Di ba? Mayroon yung mga prior, na pangyayari na may gustong gumurgor sa kanya, yung may mga ganun siyang statement, minumura niya si Romualdez, si Lisa Tanas, yun na putang ina mo, Lisa, di ba? Ganon, si Bangag, paulit-ulit. Tapos sasabihin ni Amy Mangga ay walang family feud. At ito ay usaping politika, normal lang sa politika, ganyan. Di ba? Sabi niya nga, yun na, yung parang, ano ba yung exact statement niya? Na kalimutan ba niya or basta parang something to yung context parang i-drop niya muna ang Romualdez Chuchucho. Marami nga nagsasabi Romualdez at ano yun, sino may nabasa ako diyan kanina. Romualdez Lacson ka naman daw. 'Di ba? But mga kababayan, mga palangga, kung gusto nyong ibuhos lahat ng galit kay Vice Ganda, hindi mapapauwi ang Pangulong Duterte at hindi mawawala ang mga bangag. Kitang-kita na si Amy Marcos, kahit nasabihin pang bumoto siya na i-archive yan, yung impeachment kay Inday, 19 yan sila eh. Yung iba dyan, din ni Bangag. Siyempre, in preparation for 2028 at baka naramdaman na nila na anytime soon, baka maging presidente si Inday Sara. Diba? So, ang sinasabi natin dito, mga palangga, itong drama ni Amy Marcos, na talagang kunyari, din sinasabi niya, although hindi niya pinangalanan, pero alam naman natin, dambuhalang sanggol. Anong kaputahan yan? Saan naman galing yung mga drama, dambuhalang sanggol? Definitely hindi sanggol si Romualdez, demonyo siya. Dapat dambuhalang Tambaluslos, dambuhalang demonyo, hindi dambuhalang sanggol. Kawawa naman, kasi ang sanggol, ang representation niyan ay mga anghel. Dahil nung pagsanggol ka, pinapanganak ka, wala ka pang kasalanan sa mundo. You're just a baby. Inosente. Ano sino naman nagturo sa'yo niyang dambuhalang sanggol na yan? Ito'y pagtatakip niya sa kapatid niya, banat-banatan, si